Habang sa Pilipinas ay yung mga nurse natin nagtsatsaga sa around 20k per month. Dito yung mga elite nurses na ito ay kumikita lang naman ng $119.7 per hour or 248,976 per year. If you will compute that every month, it's more than 1 million pesos. Meron na tayong mga Pilipinong kababayan dito sa Amerika na umabot na sa ganyang level, and hindi lang ito gawa-gawa. You can check out the website here and navigate there about the prevailing wages here in the USA. You will get the information. Marami na sa ating nakarinig ito, but I just made this video to give some people an idea, like yung young aspirants, just a picture of how possible it is to earn 1 million pesos a month here sa Amerika as a nurse. Meron kasing isang nursing specialty dito sa USA na tinatawag na Certified Nurse Anesthetist or CRNA kung tinatawag. By the way, ginagawa ko lang talaga kanina nagre-review ako kasi meron akong certification na kailangan ipasa. Medyo na boring lang ako sa pag-aaral ano yung certification sa ICU, sa CCU kasi ako. Ito inaaral ko yung Barons. Gusto ko mag-take ng CCRN para mas maganda yung mga employer prospects ko in the future. Any idea kung anong ginagawa nila? Well, itong specialty na ito ay different from usual bedside nurse kasi they work like anesthesiologists in operating room. Nag-administer sila ng anesthesia sa patient na inooperahan and minomonitor yung mga patient na to. But they are different sa anesthesiologist in a way na yung education nila iba. Nakapagtapos sila ng doctorate in nursing while yung anesthesiologist nakapagtapos ng Doctor of Medicine. Nakakaingan yung pasukin to, no? Pero mahirap din naman ang pinagdaanan nila. Siyempre, malaki din ang gastos. Base sa isang friend ko na nag-aaral ng DNP ngayon sa Florida, mahirap din daw matanggap sa school kasi may mga grade requirement and kailangan talagang may proof na nag-excel sa trabaho as a nurse sa intensive care unit. So kailangan mo muna magtrabaho sa intensive care unit ng 2 years before proceeding with that education. Hindi mo rin masasabay sa work ang studies kasi sobrang intensive ng pag-aaral na gagawin dito. Usually natatapos daw ng 3 years, tapos pagkatapos magte-take ng exam for certification. Nakakaingan yung pasukin para sa akin. Parang trip ko rin yung ganun trabaho. Why not, diba? Pero syempre, bawat isa sa atin may iba-ibang situation, priorities, and goals. Kaya kung tingin mong suitable yan sa inyo, then go for it. Meron naman ibang nurses na ayaw naman nag-aral ng ganun kahaba. Posible naman daw kahit bedside nurse ka at kikita ka rin ng more than $100 per hour, lalo na sa North California. Meron tayong mga kababayan dyan na ganun ang rate. Nananahimik lang sila. Matataas ang offer dun sa North California, lalo na kung yung schedule mo per diem and night shift. Pero syempre, it will take time kasi karamihan ng mga nandun natin na kababayan na ganun ng rate is more than 10 years nang nagpa-practice sa nurse dito sa USA. Pero ewan ko lang, baka meron din iba dyan na hindi ko kilala na less than that. Thank you nga pala sa panonood ng video ko. Subscribe ka na for my next video na ipopost ko. Ito yung about sa 1 million challenge namin ng wife ko. Nakakapasa lang ng NCLEX this month. And she will be starting to work this month na rin. O diba ang bilis? So, dahil double na ang income namin, i-discuss ko yung gagawin naming savings dito sa YouTube. That's gonna be save 1 million pesos in 4 months challenge.